Number 2 ang PPP o ang Puwersa ng Pilipinong Pandagat. Nasa Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, Natapos na ang raffle ng COMELEC para sa pwesto ng mga party list group sa balota. Ang PPP at Duterte Youth Party List kabilang sa top 10 spot. Naritong balita ni Margaret Gonzalez. Sa unang pagkakataon, kompleto ang buong miyembro ng COMELEC and Banks Electronic Raffle ng party list groups na ilalagay sa balota para sa 2025 midterm elections. Pinangunahan ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia ang pag-raffle kasama mga commissioners na si Ray Dulay, Nelson Celis, Ernesto Maceda Jr., Amy Ferolino at Socorro Inting. Simula noong 2013 elections, idinadaan na sa raffle ang paraan ng paglalagay ng mga party group sa balota at hindi na alphabetical order. Marami raw kasi mga party list group ang sinasadyang gawin ang pangalan ng kanilang organisasyon na nagsisimula sa letter A para mauna sa balota, bagay na nakakalito sa komisyon. Talagang ginawa lang natin yan sa party list, sa bila, sa dami kasi nila. Therefore, talaga naman malilito ka na rin kung 1111, AAAA yung pagsisimula. Kaya po, several years ago, may narapat ng komisyon na ito ay i-raffle na lamang yung numero. Nasa 124 mula sa 156 party list group ang dumalo sa naturang raffle. Buti na lang at walang sanksyon sa mga hindi sumipot. Wala naman tayong problema doon. Kung ano yung numero nila, bibigay pa rin naman natin. Wala namang sanction, wala namang parusa sa kanila, and therefore may narapat nila na huwag nilang umattend. Gusto natin ipakita na sayang naman yung pagkakataon kasi historic ito yung kauna-unang pagkakataon na ang raffle ay ginawa na kung saan ang buong NBank ang naandyan. At the same time, ganitong klaseng procedure ang ating ginawa. Orderly, at the same time, maayos. Sana nga naka-attend yung iba pero we will not take it against them. Nakuha ng 4-piece party list ang unang spot sa balota. Number 2 ang PPP o ang Puwersa ng Pilipinong Pandagat. Nasa pang-5 pwesto naman ang Duterte Youth, habang ang Ipanaw Sambayan party list nasa pang-18 spot sa balota. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Aminado si Vice President Sara Duterte na ginamit lang siya noong 2022 elections para manalo si Ferdinand Marcos Jr. Pero iginiit ni VP Sara na hindi niya kasalanan kung bakit nagkakaganito ang Pilipinas at kung bakit hindi marunong si Marcos Jr. kung paano maging Pangulo ng bansa. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Binalikan ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference ang mga panahong kinukumbinsi siya ni Senadora Amy Marcos na tumakbo bilang katandem ni Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections. Para kay VP Sara, ginamit lang siya para manalo si Marcos Jr. noong nakaraang halalan. I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi magdalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning. Of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Pagbibigay diin pa ni VP Sara na hindi niya kasalanan na naging ganito ang sitwasyon ng Pilipinas. Yan ay kasunod ng mga komentong kanyang natatanggap mula sa taong bayan na anila ay kasalanan ng bise na hindi siya tumakbo sa pagkapangulo. Iginiit ni VP Sara na hindi niya kasalanan na hindi marunong kung paano maging Pangulo si Marcos Jr. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Kung kanyang gagraduhan nga ang performance ni Marcos Jr. ay nasa 1 out of 10 ito. Mali rin aniya ang kanyang inakala patungkol sa paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo noong sila ay nangangampanya na sama-sama tayong babangon muli. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say sama-sama tayong babangon muli, gagawa ka ng mga bagay
para sa bayan, para sa taong bayan. Nag-assume ako na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Makailang beses na rin nakita ni VP Sara ang pag-uugali ni Marcos Jr. lalo na sa pakikitungo sa ilan nating mga kababayan na aniya ay nagiging toxic na. Inahalimbawa ng pangalawang Pangulo ang nangyari sa isang graduation sa Philippine Military Academy kung saan hiningi ng isang graduate ang relo ni Marcos Jr. bilang graduation gift. Pero iba ang naging tugon ng Pangulo na ikinagalit naman ng bise. Nasagot niya, why? Why will I give you my watch? And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. Na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Hindi rin pinalampas ng pangalawang Pangulo ang ginawa ng administrasyon laban sa The Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. And then, so hindi pa natigil. Doon sa Tamayong, sa barangay Tamayong, sa Davao. Alala niyo, pinupuk-puk nila yung mga tao doon. Pinampas, pinupuk doon sa diversion road ng Davao City. Tinirgas nila yung mga tao doon. Isang tao lang ang hinahanap mo ha, bakit mo pukpukin yung 30? Bakit mo itirgas yung 100? Paano nag-surrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Mag-surrender ka. And then he said, okay, I will surrender. So anong purpose na pukpukin yung tao na hindi naman niya alam na saan si Pastor Kibuloy, nandun lang siya, nagtatrabaho, dun siya nakatira. Anong purpose? Anong purpose na i-tear gas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger? Humingi rin ng sorry si VP Sara sa mga taga-KOJC dahil sa kanyang pangungumbinsi na iboto si Marcos Jr. Kahit ayaw ng patulan, hindi naman naiwasan ni VP Sara na magbigay ng kanyang komento patungkol sa pahayag ni Marcos Jr. sa kanilang pagkakaibigan at parang nalinlang umano siya ng bise. Para sa pangalawang Pangulo ay hindi na dapat maging mahalaga ang personal na nararamdaman ng isang opisyal ng gobyerno. For the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan, yung bansa. Payo ni VP Sara kay Marcos Jr. na sa halip na kanyang nararamdaman, dapat pagtuunan ng pansin ng Pangulo ang mga problemang kinakaharap ng bansa gaya ng kagutuman at mataas na presyo ng mga bilihin. Pero talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras, hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas? Kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float? Ipinahayag din ng pangalawang Pangulo ang nararamdaman ng mga Davaoenyo laban sa naging pahayag ni Marcos Jr. Iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na, siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw, na musulti, na I was deceived. Sa huli, may inihirit pa si VP Sara laban kay Marcos Jr. Si BBM, sabihin ko sa inyo,
May listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.